saging. Kuha mo dyan to. Aroy. A day in my life as probinsyana sa probinsya na Occidental Mindoro. Tara, samahan niyo ako mamasyal sa kabukiran. Maaga nga kami nagising para pumunta sa bukid ngayong araw. Manghihingi kasi kami ng kamoting kahoy sa tito ng mister ko. Darating kasi sila nanay, si ate at saka yung mga pamangkin ko. Mamamasyal daw sila dito sa bukid. Kaya naisipan ko na gumawa na lang kami ng nilupak na saging tapos hahaluan namin ng kamoting kahoy. Masarap kasi yon kapag may kamoting kahoy. Andito na kami sa kubo ni tito, kaya lang ay wala siya. Kaya ang sabi namin ay babalik na lang kami ulit. Ang dami niyang tanim dito, mga papaya, ang daming bunga. Kita nyo naman, hitik na hitik yan sa bunga. Ito talaga yung masarap sa probinsya, yung sariwang mga prutas at gulay. Ito pa, meron pa siyang tanim na okra. Ang lalaki ng okra ni titong tanim. And ito pa, more papaya. Ang daming bunga, diba? Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko dito sa bukid ng biyanan ko. Yung view na hindi matatawaran, ang ganda. Tanaw na tanaw kasi dito yung Devil's Mountain. Tapos, malapit din ito sa ilog. Andito na kami sa bukid ng biyanan ko. Katabi lang kasi ito ng bukid ni tito, kaya malapit lang din. Medyo matagal na nga rin ako hindi nakakapunta dito. Dito kami nagsisibuyas. Kapag panahon ng sibuyas, dito talaga kami nag-stay. Ang sarap talaga maglakad-lakad sa bukid, lalo na kapag ganitong panahon, yung panayang ulan, tapos malamig lang, 'di ba? Nakaka-relax. Ito talaga yung masarap sa probinsya, yung sariwang hangin, tapos ang ganda ng paligid, 'di ba? Kita nyo naman, berdeng-berde yung paligid kasi nga panayang ulan dito. Tapos sakto pa na tagpalay ngayon. Kalabaw? Ano yung kalabaw yan? Ano? Pamuk. More lakad para pagpawisan naman at matagtag naman ang mga taba-taba sa katawan. So ayan, napakaputik kasi nga panay ang ulan dito. Pupunta naman kami ngayon doon sa kubo namin. O, diba? Ang ganda ng view. Ayan yung tinatawag na Devil's Mountain dito sa amin. Mas maganda yan kapag malapitan. Ayan, nandito na kami sa kubo namin. Dito kami nagsistay kapag sibuyasan. Kailangan na nga rin itong i-repair kasi naman inaanay na. Andito pa rin pala yung tanim naming papaya. Ang dami pa rin bunga. Ito naman yung palay na tanim ng biyanan ko. May katiwala lang siya dito. Yung kapatid naman ng biyanan kong babae ang katiwala niya dito. Pagkaani naman ng palay ay sibuyas naman ang itatanim dito. Mga first week siguro ng October ay pwede nang anihin itong palay. Maraming ang palay dito sa amin ang nagkaroon ng sakit. Kinuto yung mga palay nila. Mabuti itong sa biyanan ko ay hindi masyadong naapektuhan. At eto nga, nandito na tayo sa tabing ilog. Malapit lang ito sa kubo namin. Maluwang na nga ang lupang nasakop ng ilog sa lupa ng biyanan ko at lupa nila tito. Taon-taon ay nakakabkab yung gilid ng mga lupa. Ganun talaga, wala tayong magagawa dahil kalikasan yan. Ngayon naman ay mangunguha kami ng abalong at ng takway. Masarap itong ipaksiw tapos lalagyan ng pritong isda. O, diba? May pang-ulam na. Ano bang tawag nyo sa ganito sa inyong mga probinsya? Dito kasi sa amin, takway at abalong. Sa iba yata parang daludal ba ang tawag nila dito? Hindi lang ako sure ha. Ito din yung isang mas masarap sa probinsya kapag nakatira ka sa probinsya. Meron kang makukuha ng mga libreng gulay. Basta't masipag ka lang talaga magtanim ng mga gulay-gulay, siguradong hindi ka magugutom. Eto, tinanim ito dito ng mister ko. Sa kanal lang ito nakatanim. Tapos hanggang sa dumami na siya. And then, marami na rin nakikinabang ngayon. Ganun talaga kapag nasa probinsya. Kapag tinanim mo, mag-isa ka lang. Pero kapag aanihin na or napapakinabangan na, marami na kayong may-ari. Relate din ba kayo? Ganun din ba sa inyo? So ayan, pagkatapos namin manguha ng takway at ng abalong, ay bumalik na kami dito sa kubo ni tito. Sakto at nandito na rin siya. Ito nga at meron pa pala siyang mga tanim na patani dito sa kanyang tabi ng kubo. Ang sipag talaga ni tito magtanim ng mga gulay-gulay. Mag-isa lang siya dito sa kanyang kubo, wala siyang kasama. Kaya ito ang kanyang libangan, yung pagtatanim ng mga gulay at ng prutas. At ito nga yung kanyang mga tanim na saging. Grabe, ang lalaki ng buwig. Kita nyo yan, oh. Ayan yung kanyang saging na latundan. Oh, ang lalaki ng buwig, ang titibsul ng bunga. Ito kasing kanyang area na to ay malapit sa sapa, kaya sagana din sa tubig. O, diba? Ang daming bunga. Ang sarap kapag ganito. Ang sarap mag-harvest. Namiss ko na nga rin ang magtanim ng mga gulay. Doon kasi sa amin, sa tabing bahay namin, ay nagtatanim ako ng mga gulay sa palibot. Lalo na kapag ganitong tag-ulan, sagana sa tubig. Ngayong taon lang ako hindi nakapagtanim ng mga gulay doon kasi nga hindi kami napipermis doon. Eto nga pala si Tito Nathan. Kuya siya ng biyanan kong lalaki at siya ang may-ari nitong area na to. Halos pasunod din mo lang. Ganun pala yun. Limbo, ito, yan. Patayin mo itong dalawa. Ang lalaki ng laman na, anong bunga na on? Kasi ang sustansya niya, dalawa lang sila kakain.
Sabi niya po, hindi natin daw abunuhan yun. Malaki na laman. Kaya mo bunutin. Kaya. Laki. Ito, pang ko. Yung tinanim ko dyan noon, no? Lalaki ng laman. Bulok na yung ibang panibagong laman yan ito. Ang dalang una kong panin dyan. Daming laman yan. Eto na nga at bumakbak na kami ng hukay ng mga kamoting kahoy ni Tito. Nung nakaraang tag-araw niya pa nga daw ito tanim, kaya naman yung ibang laman ay kumipis na, tapos yung iba naman ay kinain na ng mga mababait na daga. Maraming luto nga ang pwedeng gawin dito sa kamoting kahoy. Kayo ba, anong paborito nyong luto na gawin dito sa kamoting kahoy? Ako, ang gusto ko dito yung pichi-pichi at saka cassava cake. Pero kapag ganitong nasa bukid, nilaga lang, solved na. So ko rin pala ito na ginagawang suman, tapos meron siyang konting buko. Nung meron pa kaming tanim na ganito na kamoting kahoy, nagluluto ako ng suman, tapos pinapamerienda namin sa mga nagtatrabaho sa bukid. At eto na nga lahat yung mga nakuha naming kamoting kahoy. Marami na ito na panghalo sa nilupak na saging. Ang sarap lang talaga tumira sa ganitong lugar, no? Napakatahimik, payapa, huni lang ng ibon yung maririnig mo, tapos lagaslas ng tubig sa ilog. 'Di ba nakaka-relax yung ganitong paligid? At eto nga, bago pa kami umuwi, ay pinagpitas muna ako ni Tito ng sitaw. Ang dami niya talagang tanim dito sa palibot ng kanyang bahay kubo. Wala problema dito sa ulam, eh. Basta masipag ka magtanim, may ulamin. Wala, hindi na. Ilang kon lang. Yung kay Tito pa siya nagtabal. Ang sitaw niya. Mm-mm. Kunti lang to, lagain lang. Haba nito, oh, pang binhi. Tama nito. Tapaw mo lang sinain ko, eh. Kulang. Aroy. Hilahin mo to. Aroy. Inog na. Yun, oh. At pagsapit nga ng gabi, eto na, lupakan time. Nakakamiss din talaga yung mga ganitong gawain sa bukid, lalo na kapag sama-sama yung pamilya. Paglulupak yung tawag dito sa amin sa ganitong gawain, hindi ko alam kung salitang Bisaya ba yun. Basta yan, binabayo yung saging or di naman kaya ay kamoting kahoy. Tapos hinahaluan niya ng margarine, ng asukal, at saka ng buko kung meron man. Ayos din yung nilubak niya, gagawin giling ng galing balat. Pinong-pino ba? Aray, gagawin niya ko. At eto na nga yung aming nilupak na saging na saba at kamoting kahoy. Uy, ang sarap niyan, lalo na kapag sa kape sa umaga. At bago pa nga tuluyang lumalim ang gabi, ay naghapunan na kami. Ang saya lang din talaga na paminsan-minsan ay nagkakasama-sama ang buong pamilya. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood!